Hello, good evening. Matagal-tagal na akong hindi ah, pumupunto sa mga nangyayari sa ating gobyerno o sa ating bansa. Inoobserbahan ko lang ang lahat, ang gobyerno at ang mamamayan. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin yung People's Initiative by Tambaloslos. Matagal na itong plano. Narinig ko na ito kay GMA. Kay GMA na gustong palitan. Hindi pala kay GMA. Magsimula kay Pangulong Fidel Ramos. Gustong palitan itong constitution natin. Yung 1987 constitution. Gustong palitan ito, pero hindi nagtagumpay dahil mismo si former President Corazon Aquino kumontra at na lumaban at pinakita niya ang lakas pa niya na kumontra. Nagkaroon ng parang small people power o rally. Ngayon, narinig ko rin yan kay GMA at narinig ko rin kay Pangulong Digong. At ngayon, sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ang problema lang, hindi ko alam, ang hindi ko alam o hindi natin alam kung utos ba talaga ng ating Pangulo o talagang nag-initiative si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Hindi ko malaman kung initiative niya o may usapan. Hindi natin alam ang totoo. Pero dahil nga sa mga nangyayari, parang hindi. Parang nagkukusa o kumikilo si Speaker Romualdez. Kumontra nga si Amy Marcos sa ganong panukala. People's Initiative Charter Change. Babaguhin ang batas. Sa palagay ko, masyadong gahama naman to si Romualdez. May tampo, may tampo kay Pangulong Digong kasi sa speakership noon, tatlo sila pinagpipilian, si Velasco at saka si Cayetano at saka si Romualdez. Hindi nagtagumpay si Romualdez, naghati yung dalawa, si Cayetano at saka si Velasco. So naghati sila sa termino. So ngayon, gumaganti siguro. Hindi ko malaman kung gumaganti kay Pangulong Digong or talaga may ambisyon siya. May ambisyon siya sa ating bansa. Ako, para sa akin, gusto ko rin yun. Bakit? Taga-Leyte si Speaker Romualdez Gusto ko yun. Mayroon na naman maging Pangulo na taga-Leyte. Yun ang gusto ko. Pero ang problema nga lang, hindi ko rin nagugustuhan yung mga style niya na makasarili or masyadong mambitious yung tao. Hindi pinag-aaralan. Ang dami niyang sinasagasaan. Para sa akin, hindi maganda yung ginawa niya. Kahit na sabihin natin, pinsan niya ang ating Pangulo. Pero hindi tama. Sinisira niya ang pangalan ng Pangulong Marcos. Kaya nga natawag sa kagagawan niya at ni First Lady, natawag siya tuloy na weak leader. So, saan nagsimula? Hindi rin natin masisi ang taong bayan na masabi si Pangulong Bongbong Marcos na weak leader dahil sa gawa ng kanyang first cousin at sa kanyang asawa at sa kanyang mga galamay. Yun yung problema. So, ito, sana magiging totoo. Ang problema lang, nakarating na sa barangay,
pinakadulo ng barangay, mahirap na barangay, nakarating na. At nakarating, isinabay pa sa ayuda. Ha? Pipirma ng ayuda. Yun pala, ibang pinirma mo, Charter Stage, People's Initiative. Naku po, pangtantarantado nyo sa mga tao yan. Dapat palitan na yun si Speaker Romualdez. Palitan na dapat yan. Yan yung nagpapagulo sa ating bansa. Ano? So much for that. Pakinggan nyo na lang yung mga initiative ni Martin Romualdez. Isa pa doon yung nakipag-alyansa sa Partido Komunista. Ano ko? Ewan ko lang kung ano mangyayari dyan. At mag-aantay pa tayo ng mga ilang panahon kung ano talaga ang takbo ng ating administrasyon. Dahil nga sa kagagawa ng dalawa, natawag tuloy na weak leader ang ating Pangulo. So pakinggan nyo na lang ang mga kataga. Salamat. Sa Congress, kakausap, hindi ko naman babatukan, si Speaker naman, kung sana, kung galing ba kay Speaker, kung galing kung kanino dyan sa liderato ng Congress, tigilan muna yan, tutok muna tayo sa problema ng tao. Dagdag pa ni Amy, walang benepisyo sa taong bayan sa pag-amyenda sa batas. Ibaan niya ang makikinabang dito. Sino bang gusto mag-Prime Minister? Bakit bigla naman naging parliamentary ulit? Sino pong gusto mag-Prime Minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Sino makikinabang sa PI at CONAS kapag ang tinalakay ay puro political provisions? Palagay ko, ang taong bayan hindi makikinabang kasi panggulo lang yan, gastos lang yan. Sa kabila niyan, itutuloy ni Senator Amy ang pagpapaimbestiga sa Senado ng mga umano'y panunuhol at pag-ipit sa ayuda para lang makakuha ng pirma para sa People's Initiative. Sa pangalawang pagkakataon, nagsalita po si BBM taliwas sa kanyang presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. Nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat-dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng probisyon ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pagsasa batas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority yun ang boto ng Senado at yung Kongreso naman, yung 318 magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 na mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan, unang-una. Pangalawa, siya'y naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado. Dahil nung minsan, siya ay naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, po pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay po pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano ibig sabihin yan? Po pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana, nagsisimula pa lang, he nipped it in the bud na. Nagsalita na siya na itigil yan. Walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya dun sa impeachment complaint na alam ko naman isusulong talaga yun ng Kamara. Dahil galit na galit ang Speaker, Romualdez, no, dun sa
Parang pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una, yung pagtawag sa tambaluslos. Yung pangalawa, yung inisnab siya nung dumating si Presidente galing sa APEC sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko, at sasabihin ko naman kay BP Sara yan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker, mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential na special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula doon sa hidwaan sa panig ng Marcos at Duterte, si House Speaker din. O, hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya merong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mas-support ng presidente. Alam naman natin ang mas-support ng mga Marcos kasama ang mga Duterte. Bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan ng Marcos at ng Duterte.